So, power on natin yung ating monitor. So, yun, may monitor. At i-on natin yung ating DVR at saka yung sa camera. Tingnan natin mga kamix kung ayun o, ayan na. So tingnan natin kung gagana siya mga kamix yung setup natin, yung pagkakabit natin. Alauna, alas 2, alas 3. Yo, good morning, what's up mga kamix? Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong vlog na naman tayo mga kamix. Right, so ngayong araw mga kamix ay ipakikilala ko sa inyo kung ano-ano yung mga parts ng CCTV. At kung ano-ano yung gagamitin natin na yung mga kailangan sa CCTV. So unang-una mga kamix ay camera. Siyempre, kung walang camera, walang CCTV. Pasensya na tayo mga kamix kasi medyo luma na kasi itong sample natin. Camera. So ito siya mga kamix, ang tawag nito ay bullet camera. So pwede ito siya kahit sa labas. Outdoor camera to siya mga kamix, ang bullet camera. Umaraw, umuulan, pwede ito siya. Bullet camera. Susunod mga kamix, ito siya ay dome camera. Pang indoor lang to siya kasi hindi siya pwedeng na mababasa. Nasa loob, para sa loob lang to siya. Dome camera. At syempre mga kamix, tapos na tayo sa camera. Camera dapat meron din tayong DVR. Kasi hindi magpapunction yung mga camera mo wala kang DVR. Kasi dito lahat naka-store yung record ng camera mo. Pero walang silbi din itong DVR mo kung ito yung pinaka-importante. Wala siyang hard disk, hard drive. Ito siya mga kamix. Dito lahat nilalagay ni yung kinuha ni camera mo, dito lahat inilagay. Ito yung pinaka-importante. Kasi pag may mga tawag nito, mga krimen, mga nakawan, mga ganyan, yung mga nakukuha niya na importante, dito lahat. Kaya tandaan lagi dapat, kung nagkakabit kayo ng CCTV sa bahay nyo, huwag nyong ilagay sa yung madali siyang makita. Kasi pag ito yung kinuha, wala ka ng ebidensya. Wala na. So ito siya, hard disk. Maraming klase ito siya, depende sa channels na gusto mo. Recommend ko, kung mag 4 channels ka, 500 gigabytes. Ito, hard disk. Kung mag channels ka naman, pwedeng 1 terabyte. 1 terabyte. 1 terabyte kung 8 channels. Kung magano ka na, halimbawa mag 16 channels ka na, 2 terabytes yun. Isang buwan na record yun kaya. Pag-overwrite naman yun siya. So ito yung board niya mga kamix. Maliit lang yung board ng CCTV, ng DVR. Maliit lang. So ito yung SATA cable. Yung nagkukunik sa board at saka sa hard disk mo. At ito naman ay sa power supply niya.
power supply ng DVR galing din sa board. Pag mahina din yung power mo, halimbawa yung adapter mo, hindi niya madidetect to kasi mahina yung mapasok na supply. So, may DVR, may camera, mas importante ito. Ito yung Xiaomi cable, right? Xiaomi cable mga kamix. Dalawang parts to siya. Ito sa DVR side. Ito namang male ay sa camera side. So ito, tawag nito niya video balloon. Para sa video to sa mga kamix. Dalawa to sila sa kabilaan, camera at saka sa DVR. So, pwede ka rin gumamit. Pwede ka rin gumamit ng UTP cable mga kamix. UTP cable. Ito yung karaniwang ginagamit sa internet, yung sa mga LAN. May 4 na set to siya. May kulay blue, kulay green, brown at saka orange. So, itong klase na wire na ito mga kamix, makakapag-connect ka ng dalawang camera. Kasi isa dito, gagawin mo itong power supply. Itong isa sa video balloon. Ito naman sa power supply, ito naman sa video balloon. So, dalawang camera ang malagay mo sa isang wire. Kung malapitan lang. Pero yung ginagamit natin dyan, ginagamit natin dito, itong klase ng video balloon, yung positive at saka may negative, i-ano na natin. Ganyan siya. Saka itong DC niya dito rin. Kabilaan din siya. Sa kabila, babae. Sa kabila naman, lalaki. Ito siya, male. Sa camera side at saka sa DVR side. So, itong video balloon, magkapareho lang yan siya. Camera at saka sa DVR side. So, ito, UTP cable. Cat 6. Pero tandaan mga kamix, huwag basta-bastang bumili ng UTP cable, lalo na kung yung camera mo ay low, mababa yung resolution niya. Kasi hindi talaga makakatao yun. Pero ito siya, pwede to siya. Kasi ano to siya, UTP cable na ano to, kaya niya yung mababang resolution. Yun. Pero yung mga Cat 6 na, yung ano na, maghanap ka talaga ng matataas na resolution kung yun ang gagamitin mo. UTP cable. Right? At syempre mga kamix, huwag kalimutan yung mouse. Kasi yung CCTV, kailangan talaga ng mouse. At meron ding BGA cable mga kamix. Ang BGA cable ay ito yung nagkukunik sa DVR mo, sa digital video recorder mo, patungong monitor. Ito siya mga kamix. So kung wala kang adapter, pwede kang gumamit ng itong ginagamit ko ngayon ay power supply. Power supply. Pwede ring centralized power supply. Hanapin nyo lang sa online mga kamix. Marami yan. Centralized power supply. Isang power supply lang. So, susunod mga kamix ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang magkabit. Paano ba ikabit itong CCTV natin? Paano ba natin lagay sa mga lagayan niya, yung sa mga ports niya.
Saka pala ito yung mga ports niya mga kamiks. Video port. Siya. Ito siya sa audio niya. Sa audio port ito. Ito sa VGA port para sa monitor niya. Ito sa LAN port, yung sa network niya kung gusto mong i-connect sa internet. Saka ito sa mouse. USB. Pwede rin sa USB pag gusto mong kopyahin yung laman ni hard disk. Ito siya, pwede sa PTC control camera. Yung malalaki. Dito mo, pwede mo ilagay dito. Ito, yung 12 volts power supply. Right? So yun mga kamiks, ang unahin mo, itong hard disk. Pero nalagay na natin to siya. Nandito na siya sa loob. So, ito yung screw ng ating hard disk. Apat siya mga kamiks. So, dito mo lang ilagay. Hawakan mo lang ng pagganon. Saka i-lock mo dito siya. Ayos na siya. Pero ingatan mabuti yung hard disk mga kamiks. Kasi pag nalaglag to siya, nahulog to siya. Masisira na talaga to siya. Kasi dito sa ilalim may maliit na parang disk. Umiikot din to siya sa loob. Kaya karamihan sa mga hard disk na nabagsak, nagkaka-error siya pag nabagsak siya kasi hindi na umiikot ng maayos yung disk niya. So ito siya mga kamiks. So ngayon, ang isusunod natin kung paano ikabit yung VGA. Yung VGA natin nakakunik na sa TV. So ganito lang siya mga kamiks. Tingnan mo lang dito yung posisyon niya. Dito lang yung posisyon niya. So tingnan mo dito. Saka ilagay mo dito siya. Yan. Ganyan lang siya. Tapos higpitan mo lang para kumapit siya. VGA cable. Right. So ayan. So ayan na yung VGA cable mga kamiks. Yan. So ang isusunod natin ay yung pero takpan muna natin, baka mahawakan natin, ma-oriente tayo. Dapat takpan talaga natin pagkatapos natin ilagay yung hard disk. Yan. Katakip na siya. So ayos na. Ang isusunod natin ay ilagay muna natin yung mouse. Itong mouse. Dito rin sa port ng mouse natin ilagay. Yun. Ilagay na natin yung mouse. So may mouse na. So ang isusunod natin ay itong 12 volts power supply. 12 volts power supply. Siyempre dito natin ilalagay sa 12 volts power supply din niya. Yun. So yan. Ganyan lang kadali magkabit. At ayan na. Nalagay na. Pero kung may internet kayo, pwede rin dito. Para mag-online siya. Pero may setup pa rin yun kung maglagay ka ng internet. May application din yun. So, yung ginagamit natin ay Xiaomi's cable. So, Xiaomi's yung ilalagay natin. So, yung karamihan natin ginagawa, inuuna natin ilagay itong sa camera side kasi ano kasi siya, pag nagsisit up tayo ng CCTV, inuuna kasi natin yung camera.
Nauna kasi natin yung camera kasi paakyat-akyat ka pa. So doon muna yung unang itap nito. Itong sa Siamese cable or ano ba, UTP cable. Kasi i-arrange po pa to siya patungo doon sa paglalagyan ng DVR. So dapat sa camera side muna. So camera side muna tayo. Ito camera. Camera side, rights. Camera side tayo, camera side. Yan, nakakunik na siya. Camera side. So ang susunod mga kamix, dito na tayo sa DVR side. So dito lang natin ilagay sa video port. So isa lang yung ano natin, wala tayong octopus cable. So isa lang yung gagamitin natin. Yun, nakalagay na siya mga kamix. Tapos syempre ito siya. Kailangan to siya ng power supply. So since wala tayong ibang adapter, ito yung ginagamit natin. Galing doon sa power supply natin. At temporary na dito natin siya gagamitin. Kasi meron kasing mga setup na hindi na kailangan ng octopus cable o yung mga ganito. Kasi minsan yung ginagamit ko centralized power supply. So yung nasa labas lang ay puro mga sa video lang. Kasi didiretso na yung power supply niya doon sa centralized power supply. At yung centralized power supply na yon ay mayroon ng mga fuse bawat isa. Kada channel may fuse siya. Kaya safe siya. Mas safe naman din na ganito, pero pag nagka-trouble siya, halimbawa dito sa power niya, kailangan mo talagang i-check yung linya. Kasi napansin ko yung centralized power supply, kadalasan ay yung fuse lang yung bumibigay. Yung linya okay lang. So ito na siya mga kamix, nakabit na natin. Nakabit na natin siya. Yun o, kumplito na siya. Nakabit na natin yung kailangan ikabit. So susubukan na natin mga kamix. So siyempre may monitor tayo. So power on natin yung ating monitor. So yun, may monitor. At i-on natin yung ating DVR at saka yung sa camera. Tingnan natin mga kamix kung ayun o, ayan na. So tingnan natin kung gagana siya mga kamix yung setup natin, yung pagkakabit natin. Alauna, alas 2, alas 3, ang tagal naman. Ayun, nagbipa. So yun mga kamix. Ayos yung pagkakabit natin, may tao na siya. Oh. Ayan na siya. Nandito na siya, okay. So ayos yung pagkakabit natin mga kamix. So yun, ganun lang kadali. Ganun lang kadali ang pagkakabit ng CCTV at saka pag lagay ng mga connections niya. Pero kailangan lang mga kamix ay ingatan talaga yung hard disk. So yun. Nandito na tayo sa harap. Alright. So tingnan natin kung ano ba, ayun o. Ayun na o. Kitang-kita na tayo mukha natin. So medyo may kalumaan na tong camera na to, pero nakakita pa rin. Siyempre.
Rights mga kamix. Ayos yung setup natin ngayon at sana may natutunan kayo sa ating pag-tutorial ngayon sa paano ba magkabit ng CCTV. Paano ba natin gawin yung CCTV. Yan. So mga kamix, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw. At sa susunod natin ay isi-share ko sa inyo kung ano ba ang kadalasan trouble ng CCTV. Saan ba natin i-check yung may trouble na CCTV. Ano ba yung gagamitin natin at saan natin dapat unang tingnan. Hindi dapat kung saan-saan natin titingnan mga kamix. So abangan nyo yun mga kamix sa susunod nating update. Tuturuan at isi-share ko sa inyo yung ating mga kunting nalalaman. So maraming salamat at kung nagustuhan nyo po yung pag-share natin ng idea mga kamix, pakihit lang po yung notification bell at bell all na rin po para updated po kayo sa mga susunod nating mga updates. So maraming salamat mga kamix. I love you all.